Dito guys, nakalimutan ko yung laban namin sa kalan na napasukan ko. Tapos pag open ko, ay eto na yung naabutan ko. Guys, last 34 minutes na lang matatapos na yung laban namin. So ilang base pa to? Naku, malapit nang matapos yung war. Nakalimutan ko talaga. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Bali, ayun nga guys, grabe. Talagang limot na limot ko itong laban namin. Sobrang nabisi kasi talaga maghapon eh. Kasi alam nyo naman, magpapasko, kaya madami ding ginagawa. Buti na nga lang talaga at naalala ko pa yung laban namin. Kaso nga lang, pag open ko ay eto, malapit nang matapos yung laban. So, anim na base pa yung natitira sa kalaban. So, bali itong clan pala na nasalihan ko, 3 win streak. Tapos itong kalaban naman namin, mga Pinoy din. So mga Pinoy din pala itong kalaban namin guys. King of Fight. Ayan, shoutout sa inyo. So 0 win streak pala sila. Pero nakapublic yung warlag nila eh. Kakaputol lang ng win streak nila. 4 win streak sila bago naputol. So, teka lang. Grabe, nakalimutan ko talaga yung laban namin guys. So itong pinakamababang base ng kalaban, check na natin. So ito, pwede ko tong banatan gamit yung TH14. So yung kalaban guys, sumahabol pa. Yung score pala namin 83-81. Lamang pa kami ng dalawa, pero yung kalaban namin umahabol. So dadalawa rin kaming naka-online dito Bale dito nga guys, dikit yung laban namin. 83-81. Lamang pa kami ng dalawa. Kaso nga lang, baka mamaya biglang humabol yung kalaban. Kaya ngayon ay kailangan talaga nating atakin yung mga natitirang base ng kalaban para siguradong hindi kami matatalo nitong kalaban. So dito muna tayo guys. Unahin natin yung baba. So ang gamit natin ditong nakaset na troops, Twin Hugs. Sige, pwede na yan. Number ano ba to? Number 20. Tara, banatan na kagad natin. Kailangan natin madaliin yung atake guys at malapit nang matapos. So TH14 attack. Saan tayo magsisimula dito? Teka lang Kasi kung magki-queen charge ako dito sa town hall, may hirapan. May hirapan si Archer Queen sa Monolith. Teka. Pag-isipan muna natin. Hindi, sige, sa town hall na nga lang. No choice. Sige, dito na lang sa town hall. Wala na. Hindi na nakapag-isip. So, diretso attack na kasi yung ginawa natin dito eh. So, tanggalin natin itong mga kalat na to. So, ang machine na gagamitin ko siguro Flame Flinger. Kayang tanggalin ng Flame Flinger itong scatter shot na nandito. Pero teka lang, saan pupunta yung queen? Ay, dito siya pumunta. So, ang gagawin natin, dito natin ilalapag yung Flame Flinger sa kabila. Teka, butasan ko na pala. Papasukin ko na dyan yung Archer Queen. So, lapag na ako dito ng Flame Flinger. Kailangan matanggal ng Flame Flinger etong mga depensa na nandito, kasama yung Scatter Shot. Poisonin muna natin yung bantay. Cocoon. Ilapag ko na yung King dito. Tapos butasan natin dito. Kailangan makapasok yung BK dyan sa loob ng X-Bow. Pasok. Ay, kaso may lumabas sa Tesla. Kailangan, ayun, buti pumasok pa rin. Sige. All goods pa din, all goods. Huwag ka lang lalabas. Lumabas nga. Kailangan ko talagang mag-envy. So, itago ko to para yung king bumalik sa loob. Pero hindi pa rin bumalik. Aray mo. Sige, magkiking ability na nga lang ako. I-press ko muna yung town hall kasi inaabot yung healer. I-rage ko dito. So, kailangan kong mag-wall break ng isa dito. Para yung last wall break, makapunta doon sa gitna para maabot ni Archer Queen yung Monolith. So 1 minute and 34. So meron pa akong isang wall breaker guys Kailangan mapaabot natin tong last wall break doon sa gitna para maabot ni Queen yung Monolith. I-press ko lang yung Monolith. Skeleton spell, then last wall break. Sana maabot. I-rage ko yung Queen na force yung ability. So kailangan ko nang ilapag dito yung mga troops. Warden, RC. Bantayan ko pa rin yung Archer Queen. Baka madedo si Archer Queen dito. Headhunters. Warden ability gamitin ko na. I-rage ko na dito yung mga super baboy. So, lumabas na rin yung backup natin na super minions. Yung mga baboy, yung mga normal baboy, pwede ko na rin tong ipaglalapag sa labas. Sige, lapag natin dito, dito. So, pwede kong i-freeze muna siguro itong scatter shot. Baka mamatay si Queen. I-rage natin yung RC. Tapos yung mga natitirang baboy, paglalapag na natin. 44 seconds. RC ability, sige, para sa mga karagdagang baboy. So, tingin ko 3 star na to. So guys, malapit na matapos yung laban namin. Kailangan natin bilisan. So dire-diretso na tong atake natin guys.
Dire-diretso na to. So, i-check naman natin yung kasunod na base ng kalaban. Number 14. Kaya ba to ng TH14? Sige, subukan natin. So, Town Hall 16 yung base na yon, pero parang kaka-TH16 pa lang naman. Kumbaga, parang TH15 pa lang ito. Number 14. Kaya ba to ng Queen Charge Twin Hugs? Subukan natin para malaman natin kung kakayanin. Okay, so Flame Flinger. Saan tayo pwedeng mag-Flame Flinger? Pwede kong gamitan ng Flame Flinger itong isang IT na to. Papasukin ko si Archer Queen dito sa loob. Pwede. O kaya dito ako magpe-Flame Flinger sa kabila. Tapos dito ako maki-Queen. Healer. Kailangan kong tanggalin itong cannon. Sana matanggal. Sana matanggal. Para yung Archer Queen, siguradong dito pupunta sa mortar mamaya. Nice, natanggal. So, butasan ko na dito para sa papasukan ni Archer Queen. So, lagi tayo ng Cocolon. Baka may mga traps dito. Mag-wall break na rin ako dito para naman to sa papasukan ni BK mamaya. Tapos, i-rage ko na kaagad si Queen. Lumabas na yung bantay. Kailangan natin siyang i-poison. Tapos, yung BK, pwede ko na siyang ilapag dito. Bali, trabaho ng King, kailangan niyang tanggalin lahat yung mga depensa na nandito para paglapag natin ng mga Super Hog Riders, dire-diretso lang lahat sa gitna. Kailangan ko lang munang i-freeze itong IT. I-rage ko ulit yung Archer Queen dito At medyo nabubugbog na si Archer Queen. So yung King ability, sige gamitin ko na. Kailangan ko na naman yatang i-freeze yung IT guys. Mamamatay ka agad yung King. Kaya ba Queen? Or kailangan mo munang mag-invi? Sige, itago ko lang muna si Queen. Tapos wall break tayo sa gitna para maabot ni Archer Queen yung Monolith. Lagay tayo ng Skeleton Spell pang distract sa Monolith. Tapos siguro pwede ko nang ilapag dito yung mga Super Hog Riders. Warden, RC, sama-sama na yan guys. Teka lang, yung healers binabanata ng Archer Tower. Sige, Queen ability. Sige, gamitin ko na. Warden ability gamitin ko na rin. Kailangan ko yatang i-rage dito yung Queen. Grabe, sakit ng Monolith! Aray ko. Namatay ang Archer Queen. So, tanggalin natin ito gamit yung normal baboy. Sige, di bali, may ability pa naman yung RC. May karagdagang baboy pa yan. Yung Flame Flinger, kapag lumabas yung laman ng Flame Flinger, makakatulong pa din. Lapagan natin ng baboy. Teka lang Eto. Tapos eto. Ayan, para wala nang maiiwang defense na nasa labas. RC ability gamitin ko na rin para sa mga karagdagang baboy. Eto, may naiiwan pang Archer Tower dito. Lapagan natin ng baboy. So, 54 seconds. Ang haba pa ng oras. Ang dami pa ng baboy. Buhay pa yung RC. Bago pa lang lumabas yung backup natin na super minions. Wala na guys. Tingin ko 3-star pa din to. So, TH14. Kinaya yung newly TH16 gamit yung Queen Charge Twin Hog Riders. So, ilang base na lang yung naiiwan sa kalaban? Bali, 4? 4 na lang ba yun? Check nga natin. Pero lipat muna tayo ng account. Yung TH15 muna yung ipangbabanat natin. So, ayun. Nakakadalawang 3-star na tayo. So, i-check natin itong base ng number 10. Teka lang, ilan ba to? 1, 2, 3, 4. 4 na base na lang. Kailangan natin ma-3-star yung 4 na base para perfect. Mas maganda kasi kapag perfect yung war So, dito muna tayo sa Town Hall 15. Grabe, dire-diretso na yung banat natin guys. Wala nang cut-cut to. Ayan, shout out kay Night Jams. Nanonood si Night Jams. Siya pala yung nanonood. Number 10, kakayanin ba to ng Town Hall 15? So, ano kayang magandang troops ang gamitin dito? Kasi nakapag Queen Charge Twin Hugs na tayo nakasingle yung mga Inferno Tower. I-try kaya natin dito ang Fireball with pag Super Witch hindi maganda. Kung Rocket Balloons naman, palagi na tayong nagpa-Fireball Rocket Balloons. Teka lang, pag-isipan muna natin. Kasi yun talaga yung maganda kapag nakasingle yung mga IT Rocket Balloons talaga. Kaso nga lang, palagi na tayong nagpa-Fireball Rocket Balloon. Try kaya natin gumamit muna ng iba. Pero, anong troops ang gagamitin natin dito? Kasi ito guys, semi-max Town Hall 16 na to Yung mga IT, yung mga multi-archer tower, yung mga X-bow, scattershot, ricochet cannon, puro pang Town Hall 16 na yan. Itong gamit natin, TH15 pa lang. Sige, mag-Fireball Rocket Balloons na tayo guys kasi mismatch. So kapag mismatch, minsan talaga Fireball Rocket Balloons yung ginagamit ko. So no choice talaga Medyo mismatch kaya kailangan talaga natin mag-Fireball Rocket Balloon. Bawas nga ako nito. Kuha ako ng
Wala pa palang furnace dito sa Tish. Sa Tish 15. Sige, di bale. Ito na yung ipangbanat natin. Number 10. Let's banat. 24 minutes, matatapos na yung laban namin. Fireball, saan tayo magpa-fireball? Dito, nakita ko na yung papatamaan ng fireball. Pwede dito. Pag dito natin pinatama yung fireball, damay ang monolith, multi-archer tower, tsaka yung isang IT. Sige, so madaming matatanggal kapag napatama natin doon. Dito na ako magwa-warden walk. Flame Flinger, pwede ko tong gamitin siguro sa Eagle. Kailangan ko munang tanggalin to. Tsaka ito. Tapos, Flame Flinger tayo dito sa area na to. Itong Flame Flinger, kaya pa niyang tanggalin yung Scatter Shot. Bali kung mapapansin nyo nga dito guys ay pinaghiwalay ko yung Warden tsaka yung Flame Flinger. Si Warden ang tatanggal sa mga defense na nandito sa ibabaw, tapos yung Flame Flinger naman yung tatanggal sa mga depensa na nasa baba. Ang kinaganda pa rito guys, ang laki talaga ng makukuhang value ng Fireball. Kasi kung makikita nyo talagang dikit-dikit yung mga masasakit na defense doon sa gitna. Andyan yung multi-archer tower, andyan yung isang IT, yung monolith, tapos yung clan castle madadamay pa. Kaya talagang sulit na sulit yung value dito ng Fireball. So itago ko na to, tsaka ito, then fireball doon sa builder. Sakto. Double quake, tanggal yung monolith, multi-archer tower, CC, tsaka yung isang IT. So ang daming natanggal doon pa lang sa fireball. Pero saan pupunta yung warden? Tignan muna natin kung saan pupunta yung warden. Kung dito siya pupunta sa kanan, sa kaliwa ko ilalapag yung king and queen. Pero kung dito siya pupunta sa kaliwa, dito yung king and queen sa kabila. Hindi kasi sila pwedeng magsama-sama eh. So dahil dyan pumunta yung warden, kaya dito natin ilalapag yung BK at queen. So lapag tayo ng wall break, archer queen, ice golem to tank, headhunter doon sa enemy king. Ay! Uy! May Tesla pala doon. Naku yari, nadali yung flame flinger natin. Pero sige, di bale, okay lang. I-poison natin tong enemy queen kasi yung poison hindi na natin magagamit dahil doon sa fireball tinamaan na yung CC kaya wala nang lalabas na bantay. BK ability mamaya na siguro. Mag-wall break na lang muna ako dito. Tapos i-rage ko na yung king and queen para mabilis. Yung RC mamaya ko na siya gagamitin. Eto, king ability pwede na to para masira kagad yung single IT. Yung RC... Teka, kasi ito, kaya na tong ubusin ni Archer Queen lahat eh. So dito ko na lang ilalagay yung RC. Tanggalin ko na tong Ricochet Cannon para hindi na makasakit kay RC. Freeze natin to, i-rage natin yung RC. Lapag tayo ng headhunter doon sa enemy minion prince. RC ability gamitin na natin. Ang dami pa nung rocket ba dun? Archer Queen ability, sige gamitin ko na rin. Wala na, 3 star na to. Ang haba pa nung natitira sa oras. Yung last freeze itapon na natin at ayun. Pangatlong banat, naka 3 star ulit tayo. So i-check ulit natin yung kasunod na base ng kalaban. Number 3. Kakayanin ba to ng TH15? Subukan natin. Sige, try natin guys, try natin. So, yung number 3 ng kalaban, TH17. Check nga natin kung max. Hindi ko pa na-check kung max yun eh. Yung mga ability ng heroes natin, sige, pwede na yan. So, yung number 3, check nga natin. Halos max na to. Ang hindi lang max dito, yung mga wizard tower, yung ricochet cannon, pero tingnan nyo, yung mga X-bow, scattershot, monolith, multi-archer tower, IT, puro mga pang TH17 max na talaga. So, try natin. Subukan natin kung kakayanin to ng Town Hall 15. Okay, so Fireball. Saan tayo magpa-Fireball? Fireball. Eto guys, parang ang sarap patamain ng Fireball dito sa scattershot. Pag tumama yung Fireball sa scattershot, damay ang CC, isang fire spitter, monolith, isang multi-archer tower. So sana mapatama natin doon yung fireball. Laking value nun pag napatama natin doon. Kaso nga lang hindi ako makakapag-flame flinger dito. Wala tayong mapagpepwestohan. So siege barracks na lang pag wala talaga. So ilang inv ang kailangan ko dito. Kailangan kong tanggalin itong archer tower na to. Baka mamaya dyan pamaligaw yung fireball natin. Tanggalin ko na rin to. Para yung warden mamaya doon pupunta. Kailangan kong i-rage yung warden kasi medyo masakit na itong mga bumabanat sa kanya. So pagkatanggal ng ricochet cannon, mag-i-inv na ako. So inv. Then fireball, sakto guys, double quake. Di tinamaan yung fire spitter ng earthquake. Teka lang, hindi nasira yung fire spitter.
Medyo kinapos yung earthquake ko dun ah. Sige, sige, di bale. Okay lang yan. So, dito na nga pumunta yung Warden. So, ang gagawin ko, dito ako magsi-siege barracks. So, kailangan ubusin ni Warden lahat etong mga depensa na nandito. Pwede akong mag-wall break dito. Teka, butas muna ako ng isa dito sa air depth. Tapos, isa pang wall break dito. Diyan ko na papapasukin yung BK at Queen. Tapos yung Warden, kailangan ko pa rin siyang bantayan. Kaya ba Warden? Tago ko muna yung Warden, baka madedo. Tanggalin ko na to. Yung King teka lang, butasan ko muna ng isa pa dito. Yung BK ability siguro gagamitin ko pagdating ng BK doon sa loob. Yung Warden natin okay pa din. So pagdating ng BK doon sa X-Bow, ayan, tsaka tayo mag-King ability para sulit na sulit yung value ng BK. Pwede kong i-reach dito yung Queen tsaka yung King para medyo mapabilis. I-freeze ko muna yung Far Splitter. Queen ability gamitin ko na para makatulong na yung Healer Puppet. Then yung RC, pwede ko siyang gamitin dito. Teka lang, tanggalin ko nga muna itong mga depensa na nandito. Okay pa yung Archer Queen guys ha. Rocket Balloon dito. So tanggalin ko muna ito. Ayan, tanggalin muna natin yung mga yan. Tapos RC ability, gamitin ko kaagad kasi naka-Rocket Spear. I-rage ko yung... Teka lang, sino bang i-rage natin? Yung Warden ba o yung RC? So i-rage ko yung RC dito. Yung mga headhunters para sa enemy queen, i-poison ko na rin yung enemy queen. So dito wala ulit lumabas na bantay kasi nga doon pa lang sa fireball, tinamaan ka agad yung clan castle, nasira ka agad. Kaya ayun, yung poison spell, ginamit na lang natin para doon sa mga enemy heroes. So wala na guys, 3 star na to. Kinaya nga ng Town Hall 15, yung semi-max na Town Hall 17. So ngayon, konti na lang yung natitirang base sa kalaban. Dalawa na lang yata, yung number 1 and number 2. So wala na guys, yun na nga lang yung 1 and 2. Kapag na 3 star natin tong dalawang to, perfect namin yung kalaban. So dito nga guys, dalawang base na lang yung natitira sa kalaban. Kapag na 3 star natin yung dalawang yan, perfect na namin yung kalaban. Sumilip pa nga ako sa chatbox guys at eto, tuwang-tuwa pala dito yung mga kasamahan kong nanonood. So bago natin banatan yung dalawang base na natitira sa kalaban, gusto ko lang ipaalam sa inyo na meron akong creator code. Kung may mga bibilin kayo sa shop katulad ng Gold Pass, Magic Items, Skins, or Scenery, ay pwede kayong mag-support ng creator. Ang creator code ko po ay June at pwede nyo rin akong isupport dito. Malaking tulong po yung support nyo sa akin para mas makapagpatuloy pa sa paggagawa ng mga content. Kaya maraming salamat po kaagad sa mga magsusupport at lalong-lalo na po sa mga patuloy na nagsusupport. So dito na nga tayo guys sa last 2 bases ng kalaban. So ito ay parehas TH18. So i-check natin itong base ng kalaban. Ayan o. So etong number 1 TH18. Etong number 2 TH18 din. So ang gagamitin natin pang banat dyan, etong TH17. Tapos ang gagamitin nating troops, eto, Fireball with Meteor Golem. Sobrang lakas ng Fireball Meteor Golem guys. Kung titignan natin dito yung top player PH, so ako yung number 1 ngayon sa Philippines. So i-check natin. As of now guys ha, as of now. So ngayong nire-record ko itong video na to, ako yung nasa top 1 PH. So ang ginagamit kong troops dyan sa Legend League, eto, yung Fireball with Meteor Golem. So ngayon, susubukan natin kung kaya ng TH17 etong mga TH18 gamit yung Fireball with Meteor Golem. So kailangan natin ma-3-star tong dalawang base na to guys para ma-perfect namin yung kalaban. So tara, unahin natin itong number 2. So para maipakita ko na rin sa inyo kung gaano kalakas etong Meteor Golem. Kasi napapansin ko pati sa clan namin bibihira lang yung gumagamit ng Meteor Golem. Madalas sa TH18, puro Root Riders pa din yung ginagamit. Pero, etong Fireball Meteor Golem guys, ibang-iba talaga yung lakas nito. So, ang madalas na ginagamit kong machine dito, ito yung Troop Launcher. Tapos, Fireball. Saan tayo magpa-Fireball? Siguro i-Fireball natin ito. Etong Air Sweeper. So, Warden Walk muna tayo dito. Kailangan mapatama ko yung Fireball sa Air Sweeper. Medyo madami nga lang yung kalat dito guys ha. Aabot ba itong Envy na dala ko? Pwede na siguro to. Teka, bantayan ko muna yung Queen kasi meron Ops, totem spell muna. So, itago ko ito, tsaka ito. Idamay ko na itong IT. Then, Fireball. Sakto. Double Quake. Tapos, hilahin ko na kaagad dito yung Warden. Lagay natin dito. Teka lang, totem spell tayo guys, hinahabol yung Warden.
Troop Launcher. So, ang ginagamit ko dito guys, nagamit ko yung Queen ability. Ang ginagamit ko, ang una kong nilalapag, 3 Meteor Golem muna. Tapos yung dalawa, dito sa labas. Then yung BK kasama na rin. Coco Loons kasama na rin. Tapos habang naglilinis yung BK sa labas, isinasama ko na rin dito yung RC. Para habang tumatangki yung BK, nakaka-free hit na kaagad yung RC. So pwede nating i-rage dito yung mga troops. Guys, itong base pala na to, parang TH17 lang din. Pero hindi. Kasi kung makikita nyo yung mga multi-archer tower niya, pang TH18 talaga eh. Meron din siyang revenge tower. So ito TH18 pala talaga to. Akala ko parang TH17 lang. Siguro i-poison ko na lang itong mga enemy heroes kasi hindi ko na poison yung bantay. Guys, tingnan nyo naman. Napakakukunat ng mga meteor golems. Etong skeleton spell, pwede ko pa itong magamit mamaya pang distract sa mga defense. Yung RC, mamaya ko nagagamitin yung ability ni RC. Yung Queen ability nga guys na napindot ko ng maaga eh. Nagkamali ako ng pindot eh. So yung skeleton spell siguro mamaya gagamitin ko pagdating doon. Pang distract sa single IT. RC ability gamitin ko na kasi naka-rocket spear naman to. So itago ko lang yung RC. Yung skeleton spell pang distract natin dito sa single IT. Tapos yung BK ability siguro gamitin ko na para makatulong na yung spiky ball. Etong mga natitira nating troops ipaglalapag na natin para sa clean up at wala na guys. So eto nga guys, grabe ang dami pa nung natirang troops natin. Kahit talaga TH17 ka lang tapos TH18 yung aatakin mo, kayang-kaya talagang maka 3 star. Basta Fireball Meteor Golem yung gagamitin. Kaya sa mga TH17 dyan, alam na. So ngayon kuha tayo ng backup tapos banatan ulit natin yung number 1. So eto na pala yung last base ng kalaban. So kapag na-perfect natin itong base ng number 1, perfect na namin yung kalaban. So may sinasabi dito yung kasamahan ko. Latest attack ni Idol, Fireball Meteor Golem. Ayan, shoutout kay Knight. So, nanonood din pala siya sa mga ina-upload kong video. So, tara! Last base ng kalaban kapag na 3 star to, perfect yung kalaban. Let's go! So, ngayon, hanap ulit tayo ng area na pwedeng i-fireball. Fireball. Saan ba malaki yung value ng fireball? Siguro dito ko napapatamain yung fireball sa IT. Pwedeng sa IT, pwedeng sa fire splitter, kahit saan dyan. So, lapag tayo dito ng warden. Healers. So, ilang invi ang kailangan para mapatama natin doon. Mas maganda siguro kung sa IT ko napapatamain yung fireball para damay na rin itong multi-gear. Itong revenge tower pala. Pero ilang invi ang magagamit ko doon. Medyo madami-dami atang invi yun isa. Hindi, sige, antayin ko munang makalinis muna ng konti si Warden. Pupunta dito si Warden eh. So, kailangan matanggal muna ni Warden itong mortar. Pagkatanggal ng mortar, invi. So, 3 invi lang. Antayin lang natin matanggal yung mortar. Okay, so invi. Fireball sa IT, saktong-sakto, double quick, ayun, tanggal pati yung revenge tower sa gitna. Antayin ko nang matanggal ni Warden etong scatter shot. Medyo nalilito na talaga ako sa mga defense ng TH18, ang dami na kasing bago. So ilapag ko na ngayon dito ito, 3 lang ulit guys ha, 3 Meteor Golem, then Troop Launcher ka agad, Balloon ka agad, Archer Queen ka agad. Tapos yung 2 Meteor Golem sa labas lang. Kumbaga yung 2 Meteor Golem yung magkakat ng funnel para makapasok yung 3 doon sa loob. Ilagay ko na rito yung King, then yung RC. Habang tumatangki yung King, free hit naman yung RC. I-poison ko pala yung bantay. Pwede nating i-rage dito yung mga troops. Teka lang lapag nga muna ako ng pang-distract dito sa Ricochet Cannon. Binubugbog yung BK eh. Tapos i-overgrowth ko muna itong fire splitter na nakaharap doon sa mga troops natin. Yung BK, sumama na yung BK doon sa loob. Mas maganda sana kung dito pumasok yung BK sa scatter shot. Pero sige, di bale. Okay lang naman siguro yan. Yung RC, napapalaban si RC dito Yung BK bumalik doon sa loob. Naguguluhan na yung King kung saan siya pupunta. King ability. Mamaya na. Teka, may mga defense pa sa gitna. RC ability gamitin ko na. So yung itong totem spell siguro mamaya gamitin ko na lang pang distract sa mga defense na nandito. Yung skeleton spell mamaya magagamit ko pa rin to Teka, meron pa tayong mga Meteor Golem sa gitna. Naubos pala yung healers.
Sige, di bale, okay lang yan. King ability gamitin ko na. Adhunter natin etong mga enemy heroes. Itago ko lang yung RC. Tapos, lagay ako ng totem spell dito pang distract doon sa mga defense na nandyan. Skeleton spell, pwede ko tong gamitin pang distract sa enemy warden. So, 23 seconds, wala nang naiiwan sa likod. Yung RC. Buhay pa yung RC, grabe, tibay naman ni RC. Paglalapag na natin itong mga super barbarians na panglinis. Wala na. 3-star na to, ang dami pa nung mga natitirang mature golems natin. So, kinaya nga guys, ng TH17 yung dalawang TH18 ng kalaban. Kaya dahil dyan, wala na. Perfect na namin yung kalaban. At ayun nga guys, na-perfect namin yung kalaban. Pero tignan nyo naman, 8 minutes na lang yung natira sa oras bago namin na-perfect yung kalaban. Ibig sabihin, kung na-late pa pala ako dito ng konti, wala na, hindi na kami makaka-perfect. Bale dito ay ang dami pa ding natitirang base sa amin. May 9 na base pang natitira sa amin. Konti na lang yung natitira sa oras. Kaya wala na, talagang hindi na makakahabol dito yung kalaban kasi wala na rin silang time. Kaya sa bandang huli ay natapos nga yung laban namin sa score na 90-81 at kami nga ang nanalo.